Janelle's POV. Nagulat ako na mag-vibrate ang phone ko. I pick up my phone and look at it. Janelle, si Dave to. Gusto na kasi umuwi na anak mo. If you don't mind, ako na lang ang mag-uuwi sa kanya. I hesitated while shaking my head. Bigla ko tuloy na alala ang pinag-usapan namin ni Gabriel kahapon. He said, nasabihin ko raw lahat kay Dave, but I don't want. Hindi ko din nga nakuhang mag-promise sa anak ko. Ang nagawa ko lang ay tumango na hindi pa sigurado sa isasagot ko. I tossed my phone on the couch. Gusto ko mang tumanggi pero I think it's better na din para mawala na ang iisipin ko. Nagulat ako na bumusina ang kotse ni Mark galing sa labas. Nabitawan kong hawak kong walis at tumakbo para pagbuksan siya ng gate. Binuksan ko kaagad ang gate nang iparada niya ang kotse niya. Paglabas niya ng kotse, lalapit sana ako kaso nagulat ako nang may babaeng lumabas din ng kotse niya. Nanlamig ako sa pwesto ko. Napaawang ang bibig ko sa gulat. Hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ng mga mata ko ngayon. Parang may humati sa puso ko nang halikan ni Mark ang labi ng babae sa harap ko. Yes, in front of me. Sa harap ko pa talaga. Damn, it hurts. It hurts so much. Janelle, ano pong tinatayo-tayo mo dyan? Ipaghanda mo na kami ng pagkain. Pinalupot niyang kamay niya sa bewang ng babae. Kinagat kong ibabang labi ko at tinawakan ang palad ko. Nanginginig ang mga labi ko dahil sa sobrang pagpipigil ko na pagpatak ng luha ko. Mark, baby, sino siya? Don't worry, she's just my maid. Para akong sinaksak ng paulit-ulit sa puso ko. Gusto kong umiyak pero para ano? Para kaawaan na naman ako? Maid? Tuwing nagdadala siya ng babae dito, palaging maid ang pakilala niya sa akin. Bakit nga ba hindi na ako nasanay? Ganyan naman talaga siya eh. Nanginginig akong pumunta sa kusina. My knees were shaking. Habang nagluluto ako, hindi ko na malayang umiiyak na pala ako. Patuloy ang pagpatak ng luha ko. Pilit ko mapinipigilan pero wala talaga. Nanlalabo ang paningin ko habang nagluluto. Hindi ko tuloy maaninag na mabuti ang niluluto ko. So, you're a maid of Mark, right? Natigil ako na may marinig akong boses galing sa pinto ng kusina. Marin kong pinunasan ang mga luha ko. Pagtingin ko, yung babae pala ni Mark, huminga ako ng malalim at umiling. Hindi niya ako maid, I uttered. Are you kidding me? But Mark said, wait, ano kanya? Nanay? She smirked and crossed her arms, na para bang natutuwa pa siya na makita niya ang mugto kong mata. No, nanay ako ng anak niya. Masaya ka na? Sagot ko sa matigas na boses. Kahit na minamaltrato ako ni Mark, may tapang pa rin naman sa katawan ko. Nakita ko namang nawala ang isi niya at tumingin sa akin ng matalim. Mukhang hindi siya natuwa sa sinabi ko at hindi din siya makapaniwala. Ang kapal naman ng mukha mo na sabihin yan. Oh my God, you're just a maid. Sabi niya na may kasamang diin habang nakaturo sa akin ang daliri niya. At ngayon asar na din ako. Ako makapal. Hindi ba't ako dapat na magsabi niyan kasi ako ang legal na asawa while you, isa ka lang malanding kabit. Halos hindi maipintang mukha niya sa sinabi ko. Ang lakas ng apong nitong babae na to para harapin ako. Samantalang isa lang naman siya sa fling ni Mark. Ako ang asawa ni Mark. Gold digger! Feeling mo naman papatulan ni Mark ang isang katulad mo? Mukha kang manang at mukhang hindi pa magaling sa kama. And with that, bigla ko siyang nasampal. Isang malakas na sampal kaya napatagilid ang mukha niya. How dare you! Sigaw niya akmang sasampalin na rin ako. What's happening here? Nagulat kaming dalawa na magsalita si Mark mula sa pinto. Lumapit siya sa amin nakakunotang noo. She's nagging me, Mark! She acted in front of him. Ako na naman ang naging mukhang masama dito. Tiningnan ako ng masama ni Mark. Nagdilim ang paningin niya sa sinabi ng babae. Nanghihina ang tuhod ko dahil sa tingin sa akin ni Mark. Sa tingin ko hindi ko na kailangang magsalita dahil alam ko na namang hindi niya ako papakinggan. Naputol ang matalim na tingin sa akin ni Mark nang may bumusina sa labas ng bahay namin. I gasp. Ihahatid nga pala dito ni Dave si Gabriel. I forgot about it. Paano na to? Nandito pa naman si Mark. God, baka sakta na naman niya ako. Nagmamadali akong pumunta sa labas ng gate. I didn't manage to mind Mark and his fling. Nakita ko ang gate at sinalubong ang anak kong kabababala ng kotse ni Dave. Muntik na akong magmura na lumabas din si Dave at Selena. Mama Janelle! Niyapos niya ang bewang ko. I only look at them. Hindi ako mapakali. Alam ko nakatingin sa bintana si Mark. Wala akong nagawa
Kung hindi pumikit na madiin, napabuntong hininga ako habang nakatingin kay Selena. Nakitawa lang ako sa kanila kasama si Dave kahit na alam ko kung ano ang mangyayari kapag umalis na sila. Lumuhod naman ako para magkapantay kami ni Selena. Niyakap ko din siya pabalik. Miss mo na ba ang mama Janelle mo? Ngumiti kong tanong sa kanya. Like I don't care anymore about everything. Yes po, she replied cheerfully. Mami! Sigaw ni Gabriel sa akin sabay yakap ng mahigpit. Tinadtad ko naman siya ng halik sa noo, pisngi at labi niya. Namiss kita baby, sabi ko habang inaayos ang buhok niya. Namiss din po kita. Ngumiti sa akin ang anak ko sabay halik sa pisngi ko. Umayos na ako ng tayo at tiningnan si Dave. Laking gulat ko na nakatingin siya sa mukha ko ng seryoso. Bigla naman akong kinabahan sa tingin niya sa akin. I can't recognize his expression right now. Dave, bakit? Nagtataka ako sa tingin niya sa akin. Para kasing iba ang dating ng aura niya ngayon habang nakatingin sa akin. Nandyan ba ang asawa mo? Tanong niya sa akin na ikinabigla ko. Tumango lang ako bilang sagot. He just gave me a nod. Sige na, alis na kami. Ngumiti siya pero parang pilit lang. Sabay pasok niya sa kotse. Kinawayan niya ako ng kamay habang kumaway ako pabalik sa kanila. Sa kanya pinaandar ang sasakyan niya. Mami, nandyan na ba si Daddy? Napatigil ako nang itanong yun ni Gabriel. Oo anak, pero kasi napapikita ko sa sinabi ko. Ano naman kayang palusot ang sasabihin ko sa anak ko kapag nahuli niya ang daddy niya na may kasama na namang babae? Baby, gusto mo bang maglakad-lakad muna tayo sa labas? Nakangiti kong tanong sa kanya pero pilit lang ang ngiting iyon. O sige po, pero magpapalit lang po ako ng damit. Masigla niyang sabi. No, huwag ka na magpalit. You don't need to. Okay na yan. Ngumiti ako sa kanya sabay hila sa kanya palabas ng bahay. Sigurado ako na bububugin na naman niya ako pagdating namin. Hindi pa gumagaling ang pasa ko, meron na naman. But still, okay lang na mabugbog ako ng asawa ko. Kaysa naman makita ng anak ko na may ibang babae si Mark, right? Gagawin ko ang best ko para maging mabuting ina. Umupo muna kami sa park, admiring the lovely view pero laking gulat ko na makita ko si Dave at Selena na kumakain ng ice cream malapit sa pwesto namin. This time ayoko na siyang iwasan. Lumapit kami sa kanila na nakangiti. Oh, hindi pa pala kayo umuuwi? Tanong ko. Nakakita ng ice cream si Selena kaya yun, hindi pa kami nakakauwi. Natatawang sabi ni Dave, sabay gulo ng buhok na anak niya. Kayo ba? Gusto niyo ba ng ice cream? Nakangiting tanong sa amin ni Dave. Ako po! Gusto ko po! Nagtatatalo na sabi ni Gabriel kaya natawa kami. Ikaw ba Janelle? Wag na, si Gabriel na lang. I smiled. Pumunta si Dave sa vendor ng ice cream at bumili ng dalawa. Bumalik siya dito at binigay sa amin ng ice cream. Kumunot naman bigla ang noo ko. I look at Dave and pouted my lips. Adik ka, sabi ko si Gabriel na lang. Okay na yan, nabili ko na eh. Sayang naman kung hindi mo kakainin. Nakangiting sabi sa akin ni Dave. Pagkatapos namin kumain ng ice cream, naglaro muna ang mga bata sa playground dahil gusto daw nila. Umupo muna din kami sa bench ni Dave, talking about some random stuff. Bakit nga pala kayo nandito? He asked me. Gusto daw mamasyal ng anak ko. I lied. Tumango lang siya at ngumiti. Buti hindi ka pinagalitan ng asawa mo. Napatigil ako sa sinabi niya. Tapos na kaya sila maglandian ng babae niya? Masyado akong nag-enjoy dito kasama sila Dave. Hindi. I forced a smile. Janelle, nagulat ako na tawagin niya ako ng buong pangalan. Napatingin ako sa kanya ng diretso. Seryoso ang mga tingin niya sa akin na parang may sinusuri siya sa mga mata ko. Anong nangyari dito? Tinuro niya ang pasa ko sa muka. Huminto ako saglit. Sinusubukan kong isipin kung ano ang sasabihin ko. Bakit ba hindi ako nag-iingat? Wala. Janelle, can I ask you a question? He directly said. Napapatawa ako ng bahagya. Dave, nagtatanong ka na? Biro ko. Napakamot lang siya ng ulo as he chuckled but his serious face turned back again. Janelle, sana hindi ka magalit sa itatanong ko pero hindi talaga napapanatag ang loob ko hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Janelle, sinasaktan ka ba ng asawa mo? Tanong niya ulit sa akin. Hinawakan ko ang palad ko sabay kagat sa ibabang labi ko. Hindi niya gagawin yun. Hindi niya ako sasaktan. I exclaimed. I can't help it. Tinaas ko ang kilay ko. Sige, hindi ko sinasadyang itanong yun.
Paghingi niya ng tawad. Hindi ko nakuhang sumagot pa. I can think of something else. Gulong-gulo na ako. Ang sabi na anak ko ay sabihin ko ang totoo kay Dave. But I can't. I'm scared. Janelle, di ba sinabi ko na sa'yo na kung may bumabagabag sa'yo, malaya kang magsabi sa akin? Natigilan ako at dahan-dahan tumitig sa mukha ni Dave. I want to cry and cry and cry. To tell him the truth pero ayoko. Kaya lang hindi ko magawa. Tanga ba ako o nagtatanga-tangahan lang? Natatakot ako kasi baka paalisin ako ni Dave kay Mark kapag nalaman niya ang totoo. Ayoko, hindi ko pa kaya. I'll already know. Nakatatak na sa puso't isip ko na he would never change. He will always be my heartless husband. I know. Nothing will ever change but still though, ayoko pa rin mawalay kay Mark. I'm sorry Gabriel, pero hindi ko talaga masabi kay Dave ang totoo. Janelle, ganito na lang. Pwede ka bang pumunta sa bahay ko? Biglang tanong sa akin ni Dave. Napatingin ako sa kanya habang nakasimangot. Bakit? Basta, hayaan mo lang akong ayusin niyang pasamo. Kung okay lang naman sa'yo. He simply smiled. Napatikom ako ng bibig ko. Tinaas ko ang kamay ko at marang hinawakan ng pasa sa mukha ko. Napangiwi ako. Is it bad? Tanong ko, umiling naman siya tumagikik. No, it's not that bad. Maganda ka pa rin. Just let me help you to heal that, Dave stated. Napaisip naman ako ng bahagya. Alam ko namang magagalit si Mark pag uwi ko. Alam ko sasaktan na naman niya ako. Sinabi niya na huwag kaming umalis ng bahay pero ayoko makita ni Gabriel ang sarili niyang ama na kasama ang babae niya. Sobrang nasaktan si Gabriel noong nagdala si Mark ng babae sa bahay noon. Iyak siya ng iyak. I want to cry that time pero gusto kong ipakita sa anak ko na kaya ko. Na malakas ako. I nodded and gave him a simple smile. Sure Dave, total gusto ko din ma-visit ang bahay mo. I agreed. Mas lalong lumawak ang ngiti niya. Thank you Janelle, he responded. I quickly shook my head as a simple reply. No, thank you Dave. Pinatapos muna namin ang paglalaro ng mga bata sa playground. Nang matapos sila, saka ko sinabi kay Gabriel na pupunta kami sa bahay nila Dave. Of course, tuwang-tuwa ang anak ko dahil gusto daw talaga niya makapunta sa bahay nila si Lina. Malaki rin ang bahay nila Dave. Mahahalata mo agad na mayaman ang nagmamay-ari. His house inside has different photos on the wall. Ang gaganda ng mga pictures sa pader. Tinanong ko kung siya ba ang kumukuha ng mga yun. Tumango lang siya at kinikwento mga adventures niya habang kumukuha ng mga litrato. Well, I must admit, it's beautiful. You're amazing Dave. Seriously. I muttered while traveling my eyes around his place. Masyado mo akong binubola, Janelle. Lumalaki ang ulo ko. Natatawa niyang sabi sa akin. Can I show Gabriel around the place? Masiglang tawag ni Selena kay Dave. Tumango lang papa niya at ngumiti. Sure baby, sabi niya habang tumatakbo ng dalawang bata sa itaas. Tara sa kitchen, Janelle. Nandun kasi yung medkit. Nagsimula siya maglakad patungo sa dining room. Sinundan ko siya. Sinusuri pa rin ang paligid ko. I sat on the high chair nang marating namin na malaking kitchen nila. May mini bar din dito with different photos around the places. Mahahalata mong mahilig talaga sa photography si Dave. Pang-professional talaga mga kuha niya. Bukod sa pagkukuha ng mga pictures. Ano pang gusto mo Dave? I asked habang ako komportable nakaupo sa high chair. Ikaw. Pabiro niyang sagot kaya napatingin ako ng masama sa kanya. He just laughed hard kaya napatawa na rin ako. Funny Dave, sarcastic kong sabi as I rolled my eyes on him. Kidding aside, my passion is photography. Hindi magbabago yun but I like cooking too. He chuckled. Mahilig ka din magluto? Like what? I questioned. Kahit ano. Ang second choice ko talaga maging chef kapag hindi ko natupad ang pagiging photographer. Paliwanag niya sabay kibit na magkabilang balikat. Gusto mo na sample? He added. Next time, I suggested. He walked towards me while holding the medkit. Tumayo siya sa harap ko. He lifted his hand up at unti-unting hinawakan ng pasako sa mukha. Diretso lang siya nakatingin doon. He picked up the cotton and put some liquid on it. Dahan-dahan niya itong pinahid sa mukha ko. I winced in pain. Sorry, he mumbled. Umiling lang ako. It's okay, I whispered. Alam ko rinig niya yun dahil magkalapit lang naman ang mga mukha namin sa isa't isa. What about your husband, Janelle? Anong trabaho niya? He opened up the topic again about my husband.
He's a businessman in the company. I replied as he nodded, and after that, tahimik na ulit kaming dalawa. Nakikiramdam lang sa isa't isa habang ginagamot niya ang pasa ko. Ano nga palang nangyari dito sa pasa mo? Paano mo to nakuha? He asked. Natigilan ako as I tried to think fast kung ano isasagot ko. It was the other day. Namamasyal kami na anak ko sa park. Sa sobrang katangahan ko, natisod ako. Kaya yun, tumama yung mukha ko sa pole. Thank goodness, hindi ako nautal sa nonsense kong kasinungalingan. Pinilit kong tumawa sa sinabi ko, tumingin ng diretso kay Dave. Pero napahinto ako nang makita kong hindi man lang niya nakuha ngumiti sa kwento ko. He didn't seem satisfied on my answer. Stupid Janelle. When he glanced at me, saka siya tumawa. Pero halatang pilit lang. Interesting pole ha? He said, but I didn't know kung sarcasm ba yun o ano. Yeah, I giggled a bit. All done? Sad niya sabay layo sa akin. Inayos niya ang medkit niya at tumingin muli sa akin. Ngumiti siya sa akin at nag-thumbs up. Salamat talaga Dave ah. Nagpasalamat ako sa kanya tumayo mula sa high chair. Nah, no problem. Anything Janelle, he replied. Sasagot na sana ako pero naramdaman ko ang pag-vibrate ng phone ko mula sa bulsa ko. Kumunot ang noo ko at kinuha ang phone ko sa bulsa. Tiningnan ko ito. May isang text message na galing sa asawa ko. Napalunok ako at huminga ng malalim. Hindi ko alam kung titinan ko ba o hindi. I opened the message. Go home. Napakagatlabi ako habang binabasa ang malit niyang mensahe sa akin. I shook my head pero may text ulit na dumating galing sa kanya. Now, magta-type na sana ako at sasagot sa kanya pero may biglang tumawag sa akin. I gasped, ang caller ay si Mark. Excuse me lang Dave, I said at tumingin sa kanya. He only nodded. Tumalikod ako mula sa kanya at tumayo ng konti. Saka ko sinagot ang tawag sa akin na asawa ko. Mark, I stammered. Where the hell are you? I squished my eyes shut dahil sa sigaw niya sa akin mula sa kabilang linya. I hesitated. Sinusubukan mo ba talaga ako, Janelle? You better not, slut. Hindi mo alam ang kaya kong gawin sa'yo. Sa lalaki mo at lalong-lalo na sa anak mo. I froze in my place. Nagsimula na mag-init ang dulo ng mga mata ko. So go home, you little shit. Binaba niya ang phone. Pagkatapos na sabihin sa akin ng mga katagang yun, kinilabutan ako ng sobra. Janelle, napaatras ako sa boses ni Dave. Hindi ko na siya pinansin. Nagmamadaling na ako naglakad palabas ng bahay niya. Gabriel! Gabriel! I shouted. Hindi ako mapakali. Nakita kong pagbaba ni Gabriel mula sa hagdan. Agad kong hinablot ang kamay niya at mabilis na naglakad. Where are you going, Janelle? Dave followed me. I'm going home, Dave. Hinahanap na ako ng asawa ko. Sagot ko sabay iwas ng tingin sa kanya. Janelle, teka. Hinawakan ni Dave ang balikat ko at pilit akong pinapaharap sa kanya habang ang anak ko ay tahimik lang. Mukha kasing alam na niya ang nangyari. What? Kailangan ko nang umuwi, Dave. I snap. Just tell me the truth, Janelle. Sinasaktan ka ba niya? Inaabuso ka ba niya? Tanong niya sa akin. Kitang-kita kong simpatya sa mga mata niya. Dahan-dahan kong tinitigan ang anak ko. Nakatingin lang siya sa akin at tinihintay ang sagot ko. I sighed heavily. I formed my palm into fist. Don't follow me, Dave. Yun lang ang tangi ko na sagot sa kanya. Tumalikod ulit ako habang hawak-hawak ang kamay ng anak ko. Janelle, please. He ran in front of me. At halatang desperado na sa mukha niya na malaman ang totoo. Don't follow me, Dave. Just please, don't. Alam mo ba, hindi mo ko dapat inimbitahan dito. Hindi dapat ako sumama sa iyo. Bulalas ko. Nahalata ko na tigilan siya sa sinabi ko. You're just bad for me, Dave. You're just bad for us. Nanginginig ang buong katawan ko habang tinitingnan ang bahay namin mula sa labas. Everything is quiet. Footsteps lang namin ng anak ko ang maririnig sa buong paligid. Mark will kill me and I'm so scared. Magkakalayo pa naman ang mga bahay dito kaya wala akong mahihinga ng tulong. Hinawakan ko ang kamay ng anak ko ng mabuti. Alam ko natatakot din siya katulad ko. Nang makarating kami sa tapat ng pintuan ng bahay, ay dahan-dahan kong pinihit ang doorknob. Noong una'y nagdalawang isip pa ako. Huminga ako ng malalim, sabay kagat sa labi ko. Ma'am! Natauhan ako sa mahinang tawag sa akin ng anak ko. I glanced at him. I'm scared. Agad ako umiling sa sinabi niya. Hinawakan ko magkabilang pisngi niya gamit ang mga kamay ko. Hindi, Gabriel. Nandito ako. Poprotektahan kita, okay?
I utterly said. Tumingin ulit ako sa pintuan at dahan-dahan yung binuksan. Nagulat ako dahil sa pagbukas ko ay may humila sa braso ko papasok sa loob. I was holding my son kaya nadami din siya sa paghila sa akin. Napangiwi ako sa sakit. As usual, asawa ko yun. Ang sabi ko sa'yo, huwag kang lalabas ng bahay, hindi ba? Sigaw niya sa harap ng mukha ko. Pinikit kong mata ko. Ang kanyang mga kuko ay bumabaon sa aking balat. Narinig ko na rin ang iyak ng anak ko galing sa likuran ko dahil sa sigaw ng asawa ko sa akin. Mark, please, calm down. Nandito si Gabriel, please. Pagmamakaawa ko. Naningkit ang mga mata niyang tumingin sa anak ko. I whimpered na mas lalo niyang hinigpitan ang kapit sa braso ko. Niyugyug pa niya to. He's so violent. Hindi ba siya nananawa sa mga ginagawa niyang ito? I don't care, Janelle. Now tell me. Nagpakasawa ba ulit kayo sa kama? Masarap ba, Janelle, ha? Yung lalaki mo! Literal na napaawang ang bibig ko nang isigaw niya ang mga nakakadiri niya salita at agad na tumingin sa anak ko at tinakpan ang magkabilang tenga niya. Ayoko marinig niya mga salitang iyon na galing pa sa asawa ko. Diretso ako nakatingin kay Gabriel, giving him a sign na kailangan niyang umalis sa tabi ko at tumaas na sa kanyang kwarto. Naintindihan niya kaagad ako kaya sumunod na siya. Lumingon ulit ako sa asawa ko. My mouth was still apart. Pilit kong inaalis ang kamay ni Mark sa braso ko. Hindi ko mapigilang maluha. Ganito ba talagang tingin mo sa akin? How dare you accuse me like that? Tinuro niya noo ko habang maras niyang dinuduro ang daliri niya sa akin. I saw you, you slut. You know that? Nakita ko sumakay ka sa kotse na lalaking yun. He yelled. Oh my God, Mark. Ako pa ba talagang sinisisi mo? Umalis ako ng bahay na to dahil sa kabit mo. Anong gusto mong gawin ko? Ipakita ko sa anak mo na may bakang babae? Ganun ba, ha? Wow, Mark. Wow! Buong lakas kong sigaw pabalik. Yes, pagdating sa asawa ko ay mahina ako pero ibang usapan na kapag anak ko na ang nadadamay. Hindi ko siya anak, Janelle. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ko siya anak? Naiintindihan mo ba? Ang anak mo ang dahilan kung bakit ako napunta sa sitwasyong ito. Kung hindi lang sana dumating yung anak mo, edi sana malaya pa ako ngayon at hindi ikaw ang kasama ko. I'm free. Kaya kong gawin lahat ng gusto kong gawin sa buhay ko at lalo na hindi ikaw ang asawa ko. Nahati ang puso ko sa mga salitang binitawan niya. Sa tagal ng pagsasama namin, ngayon lang niya sinabi ito. Ngayon niya lang sinabi ang lahat. Humihikbi ako habang umiiling. Bakit? Hindi mo ba nagagawa ang gusto mo ngayon? Hindi ba't nagdadala ka ng babae mo dito? Ginagawa mo ng gusto mo sa buhay mo, Mark. Hindi pa ba sapat yun? Hindi pa ba sapat to? Dahil wala kang pakialam sa amin. Sa tagal ng pagsasama namin ay ngayon lang din ako nakasagot ng ganito sa kanya. Let me tell you this, Janelle. You're boring. You're not my type actually. Lasing ako nung may nangyari sa atin kaya walang kwenta kahit isumbat mo sa akin lahat yan. In fact, kasalanan mo din naman hindi ba? Nilandin mo ko. May nangyari sa atin and that's it. Fair enough and it was true. Wala akong pakialam sa'yo at sa iyong anak. Hindi siya akin by the way. Sarcastic niyang tawa habang sinasabi yun. Bakit mo sinasabi sa akin to ha, Mark? You want to hurt my feelings? Well, hindi na kailangan, Mark. Sa araw-araw kong pamumuhay dito, palagi ako nasasaktan na dahil sa'yo. You're telling me this dahil hindi mo matanggap na totoong sinasabi ko sa'yo, right? You have guts to say that to me. Kasi hindi mo alam ang nararamdaman ko. Ang dami kong sinakripisyo. Anak mo si Gabriel. Anak mo siya. He's your son. Dinuro-duro ko ang dibdib niya. Naging matalim ulit ang paningin niya sa akin. Hindi ko siya anak. Sigurado ako na sa ibang lalaki mo yan naging anak. Pero sa akin mo pinagpipilitan? You're really a whore. Nasampal ko siya sa sinabi niya. I can't help it. Sobra na siyang magsalita. Sobrang sakit na. Mas lalong nagdilim ang paningin niya sa pagkakasampal ko sa kanya. Ngayon ko lang kasi siya nasampal sa tagal ng pagsasamahan namin. Pinunasan ko ang aking mga luha habang pinipigilan ang aking malakas at matitigas na hikbi. Tumalikod na ako mula sa kanya at nagsimula maglakad palayo. Hell, wala na akong pakialam. Gusto ko lang lumayo. I was about to take a one more step nang hinila ni Mark ang buhok ko pabalik at pilit na sinubsob ang mukha ko sa sahig. I struggled hard pero napatigil ako nang iuntog niyang ulo ko sa sahig. Mas lalo akong natakot nang itaas ng asawa ko ang dress ko at pilit na hinihila pababa ang pang-ibaba ko. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Alam ko nang mangyayari. Gagawa na naman siya ng nakakakilabot na bagay. Mark, stop! Sigaw ko sa pagitan ng aking mga luha. Pilit kong itinataas ang suot kong pang-ibaba. Ang tapang mo na ngayon ha?
Hanga na ako sa lalaki mo. Napapatapang ka. Madiin niyang sambit habang binubulong yun sa tenga ko. Mas lalo akong pumalag sa kanya. Nagimpit ako ng sigaw at lumingon sa kanya. Tila demonyo lang siyang ngumisi. Stop, Mark! Sigaw ko. Stop screaming, bitch! Hayaan mo paligayahin kita. Gaya ni sa kang mabuting asawa. The moment he stated those words to me, parang nawala ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung saan ako nakakuha ng lakas ng loob at lakas ng katawan. Everything seems faster. Nakita ko na napaupo si Mark sa sahig habang ang mukha niya ay nakatagilid. Nanlalaki ang mga mata niya. Namalayan ko na lang na tinulak ko siya sa lupa gamit ang paa ko at sinampal ulit siya ng malakas sa pisngi niya. Mas malakas kaysa kanina. Dali-dali kong inayos sa sarili ko tumayo. Muli akong tumingin sa kanya. Hindi pa rin siya gumagalaw sa kinuupuan niya. Kinagat kong iba man labi ko tumiling. Isa kang kakilakilabot na asawa. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, sana hindi ko nalang minahal ang lalaking ito. Unti-unti kuminulat ang mata ko. Napatingin ako sa paligid. I slept in the guest room. Ayoko makita muna si Mark pagkatapos ng mga nangyari. My head was aching. Sobrang sakit dahil na rin siguro sa malakas na pagkakauntog sa akin ng asawa ko. All I did last night was to cry and cry and cry. Hindi na ata napagod ang mata ko kakaiyak sa paulit-ulit na bagay. I can't believe na sabi at nagawa ko kay Mark ang lahat ng iyon. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas na yun para harapin to. I just know na yun ang tama. Ang kailangan kong gawin, siguro naman hindi masamang ipagtanggol ang sarili ko kahit isang beses lang. Kinusot ko ang mga mata ko tumupo sa gilid ng kama. Nakatingin din ako sa wall clock. 9 na pala ng umaga. Kumunot ang noo ko. This is the first time na hindi ako ginising na asawa ko at binungangaan sa pagiging late kong magising. He didn't even knock on the door. Buti na lang weekend ngayon. Walang pasok ang anak ko. I stood up and cleaned myself at the bathroom. Pagkatapos noon ay lumabas na ako ng guest room at pumunta sa kwarto ng anak ko. Pagpasok ko sa loob ay wala siya sa kanyang kama. Napatas ako ng kilay. Saan pumuntang batang yun? Mami? Tumingin agad ako sa likuran ko na marinig ko ang boses ng anak ko galing doon. He smiled at me. Good morning! Good morning, baby! Tumawa ako at naglakad palapit sa kanya. Hinalikan kong pisngi niya. Bakit ang aga-aga mo nagising ngayon, ha? I teased. I cook foods for you. Napahinto ako na sabihin yun ni Gabriel. Nakangiti lang siya. Niloloko mo lang ata ako eh. Natatawa kong sagot sa kanya. I pinched the bridge of his nose. Hindi po. I'm telling the truth. Cross my heart? He exclaimed habang pinapakita ang pag-cross niya sa dibdib niya gamit ang kanyang daliri. Sige nga, let me see. Saad ko habang nakangiti. Sa baba po. Hinawakan niyang kamay ko, tinila ako pababa. Papunta sa aming kitchen. I pose in my place. Nang magitaw may nakahandang ang breakfast sa table and it looks delicious. Kumbaga parang luto ng isang matanda at hindi na isang bata. Tumingin ako sa anak ko, tinapik ang ulo niya gamit ang palad ko. I'm so proud of him. Really? Luto mo to? Nagagalak kong tanong. He nodded. Yes, just for you, mommy. Papa Dave taught me how to cook basic foods. Sabi niya, ipagluto daw po kita ng masasarap na pagkain. He even said you deserve that. Alam ko naman po yun. Proud na sabi na anak ko na ikinatigil ko. Kinagat kong ibabang labi ko at pilit na ngumiti. I just realized na may pakialam pa sa akin si Dave kaysa sa sarili kong asawa na walang ginawa. Kung hindi saktan lang ako pati na rin si Gabriel. Umiling ako. Pilit na inaalis sa sarili kong iniisip. Ganun mo ba kagustong Papa Dave mo? Out of the blue moon, kung naitanong sa kanya, halata ko natigilan din siya sa tanong ko. Pero bumalik ulit ang mga ngiti sa kanyang labi but it looks forced. If I tell you the truth, Mommy, hindi po ba kayo masasaktan? Huminga ako ng malalim sa tanong niya at umiling. Of course not. I simply responded. Just eat my specialty. Sana po magustuhan niyo, wika ni Gabriel habang tinuturo ang mga pagkain. Tumawa na lang ako habang umuupo sa dining chair. He sat also. Kinuha kong kutsara at sumandok ng kaunting pagkain nito. Sinubok ko ang pagkain at nginuya. Nakatingin lang sa akin si Gabriel. Para bang sinusuri kung anong expression ko. I laugh a bit again. I see. Not bad for the first timer. Really? He asked happily. Tumango lang ako. Not really, I chuckled. He pouted his mouth. Kidding, ito ang pinakamasarap na pagkain na natikman ko sa buong buhay ko. In fact, humalakak ako. Si Gabriel ang palaging pampatanggal ng stress ko.
I love you, Mommy! I love you more, Gabriel. Humihingal ako habang naglilinis ng buong bahay. Pagkatapos kong kumain kasamang anak ko ay naisipan ko na di maglinis ng bahay dahil may energy na ako. Thanks to Gabriel, I can get over what happened last night and back to my same routine every day. Naglalaro siya ng kanyang mga video games sa sala. Kay Mark yun, he bought that video games 3 years ago pero nanawa din agad siya. Pinapatapon pa nga niya sa akin yun pero I decided na ibigyan na lang sa anak ko. He's just wasting his money kung itatapon lang din niya pala. And why is that? Ang dali-dali niya tinapon mga bagay-bagay kapag tapos na niyang gamitin. Pumunta ako sa kwarto ng anak ko para simulan na ding ayusin ang mga gamit at laruan niya. Pati na rin linisin ang paligid niya. Sinimulan ko na linisin ang kwarto niya pero napatigil ako na mapansin kung parang may kulang sa pader niya. I was thinking kung ano bang kulang o kung may kulang ba talaga. I raised my eyebrows. The drawing. Yung drawing ng anak ko. Yung kaming tatlo nila Mark na magkakasama sa drawing niya. The art was always making my day. I was always admiring it kasi isa yun sa nagpapangiti sa akin sa umaga. Nasa na yun? Wala na yung drawing sa pader ng kwarto ni Gabriel. Dahan-dahan akong tumingin sa basurahan at pumunta sa tapat noon. Bahagi akong ibinuka ang aking bibig nang makita ko ang drawing doon. Unti-unti ko yung dinampot at tinignan ng drawing ni Gabriel. I almost cried na makita kong binura ni Gabriel ang figure ni Mark doon. Pumikit ako ng mariin. Put it back, Mommy. Natigilan ako nang marinig ko ang boses ni Gabriel. Humarap ako sa kanya. What is this, Gabriel? We talk about this, remember? I bit my lower lip. Nanggigilid ang mga luha sa mata ko. I'm just tired, Ma'am. Dumura siya na seryoso ang muka. Gabriel, ano bang nangyayari sa'yo? Matagal na natin ito napag-usapan. No more dramas, okay? I tried to convince him, pero umili siya sa sinabi ko. Alam niyo po ba kung anong mali? Ito pong lahat ng to mali, sabi niya ni kanagulat ko. Gabriel, kung paano ka tinatrato ni Dad, mali lahat. Pagod na po ako, Mami. Matagal ko na po sinasabi sa inyo na ayoko na po. I can't stand this anymore. Alam ko hindi ko nararamdaman ang bawat pananakit sa iyo ni Daddy pero ayoko na po. Please, Mommy. Hindi mo alam kung gaano kasakit yung tinatakpan ko yung tenga ko para lang maiwasan kung marinig yung mga nakakilabot na tunog. Every time na sinasaktan ka ni Dad. How I was cover my whole body with that comforter while I was in the corner crying so hard. Ang headphone ay nasa aking tenga at ako yung nagpapatugtog ng musika nang napakalakas para hindi ko marinig o maramdaman. Kapag sinasaktan kayo ni Daddy, parang sinasaktan niya na rin po ako. Sabi niya habang umiiyak. Humahagulhol na siya na sobrang lakas. I can't help it too but to burst into tears. Hindi ko na napigilan pa. Walang tigil ang pag-agos ng luha sa aking pisngi. Napatakip ako ng bibig ko. Hindi ko ina-expect ang mga bagay na to. Yung mga sinasabi niya, hindi ko na din alam kung anong dapat kong sabihin. My mind wasn't processing very well right now. Sumasakit ang puso ko. Ang sikip-sikip ng dibdib ko dahil sa sakit na naramdaman ko. I just want to be happy, Mommy. I'm so sick pretending. I love Daddy. Pagod na ako magpanggap na hindi ako galit sa kanya. Kasi ang totoo, I do hate him. A lot. He sniffed and continued all along. Tinanong niyo po ako kung gusto ko si Papa Dave. Well, yes, I like him. Gusto ko siya para sa atin. Para po sa'yo. I like him more than my own dad. Agad akong umiling bilang simpleng tugon. Hindi natin siya pwedeng idamay, Gabriel. Sabi mo sasabihin mo sa kanya totoo pero hindi mo ginawa. Takot kang iwan si Daddy. To be honest, hindi naman masama sa atin si Papa Dave. Hindi siya magiging masama. Alam mo kung sinong masama para sa atin, Mommy? Ang asawa mo. Ano ang gagawin ni Janelle ngayong malaki ng galit ni Gabriel sa kanyang ama? Magawa na kayang iwan ni Janelle si Mark alang-alang sa anak nila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.